Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Nagapray ko nga ikaw magapanalangin karon sa tanan nagapaminaw sa radyo o bisan pa man sa tanan mga Facebook friends. This I pray in Jesus' name. Amen. Niini karong higayon padayon kita nga magabuhat diha sa buluhaton sa Ginoo o ania kita karon nagapadayon sa pagpamalandong mahitungod sa hilisgutan nga atong nasugdan sa previous nga mga inadlaw, no? Daghan mga abarya sa ato ang mga buluhaton gumikan sa daghan usab kailangan at asikasuhon, no? Mga nga importante pod nga mga butang. Og diini karong higayon ato nga pribilehiyo nga makapadayon kita nagahisgot kita about anxiety, no? If anxiety strikes, what shall we do? Ania kita sa final o part 4 sa atong pagpamalandong. Now, as Christians, we can approach the problem of anxiety. Sigurado na siya. Ma-approach na to na, maatubang na to ka na tungod kay anaa kitay Dios nga masaligan. Unsa may dapat natong himuon in overcoming the problems. Mga kabalaka o mga sitwasyon sa kinabuhi nga daw usahay di nato masabtan. Lisod kaayo usahay nato masabtan, no? Ang mga sitwasyon or mga eksperyensya nato sa kinabuhi. We can overcome the problem by trusting God. Of course, mao kana ang pinakauna gayud pinaagi sa pagsalig nato diha sa Ginoo. Pagtugyan sa ato ang kinabuhi diha sa Ginoo. Ikaduha, reading the Bible. Basaha ang imong Biblia, available nga mga resources nga anaa ikaw karon. Basaha, ha? Kung kay ang Bible diha na to makuha, mao kini ang source sa tanang encouragement, mga instructions, corrections nga gikan sa ato nga Ginoo. Ikatulo, being realistic. Be realistic. Ayaw pagkinabuhi sa dili mao, no? Kung unsa ang sitwasyon, unsa ang realidad diha pagkinabuhi. Ikaupat, being flexible, no? Dapat flexible kita sa atong pagkinabuhi. Kay dili habang buhay nga ang atong sitwasyon kanunay okay, dili pod habang buhay nga ang atong sitwasyon anaa kanunay sa kanang ginatawag nato nga kaharuhay or sa kaapiki sa kinabuhi. Kung unsa man ang sitwasyon nga gialaw sa Dios kanato ni ana nga panahon, kailangan maging flexible kita, kabalo kita mo adjust. Ikalima, be focused on the good cares. I-focus nato atong hunahuna, atong atensyon, ang atong kinabuhi, ang atong interest diya sa mga tama ug maayo lamang nga mga butang. Ayog focus mga walay importante o dili makaayo, dili makatabang sa imuhang kinabuhi. Ikaunom, dinhi nato sugdan sa pagpadayon hangtod matapos kita. Learn to live one day at a time. Okay? We need to learn to live one day at a time. Now, unsa may pasabot ni ini? Proper use of today diminishes anxiety about tomorrow.
Mao kana siya ang realidad. Kung tama ang ato ang pagkinabuhi karon nga adlaw, nagaanam o kadiminish ang mga kabalak-anan nato ugma damlag. Mao kana siya ang realidad. Ang usahay manggod na kinabuhi kita, usahay apektado ta sa atong pagkinabuhi ugma. Suppose ang atong attention, ang atong interest, ang ato gyud nga focus tagaag panahon og asikasuhon ang karon. Usahay ang problema ugma ato nang gipas-an sa karon pa lang nga adlaw. Mao kana siya ato makita higala nga dapat atong timan-an. Unsa ingon sa Matthew chapter 6 verse 34. Therefore, do not be anxious, Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Mao kana siya atong ang ingon ni Ginoong Hesus. Ayaw kabalak itong ugma. Kay ang ugma naa siya sariling kanat sitwasyon, adunay dapat nga sarili nga atensyon nga atong ihatag kaniya. Tama na ang sitwasyon karon. Kana mo'y atubangon, i-focus. Mao kana siya higala. O usahay magka-sipyat kita. Anxiety does not empty tomorrow for its worries and sorrows. Dili siya kung mabalaka ka para sa ugma, wag yun na'y mahimo para sa pagsulbad ni atong ugma nga mga problema. In fact, wala ta kabaloon sa pangmahitabo pagkaugma. It only empties today of its strengths. Ang ato nga mga kabalaka, ang ato nga mga paghatag atensyon, muipikto lamang kana sa karon. So dapat dili nato dagdagan ang atong ginaasikaso para ugma. Worry is the interest paid on trouble about it falls due. Naa si sarili nga sitwasyon, si sarili nga kabalak-anan ugma. Busa ang para ugma na siya tubangon. Ang karon ang imong i-focus. Instead, nga pas-ano na to ang problema ugma, sunod simana, ang sunod bulan, sunod tuig sa atong mga kinabuhi ato na daang kinapasaan. Of course, I do not say nga dili ka mo plan para sa imong future. We are now talking about anxiety, mga worries sa kinabuhi. Okay? So, ang ato mga alantuson sa sunod tuig, dili nato pas-anon hurot karon o di nato hotdon og pas-an karon. Okay? Many, if not most, of our fears will turn out to be unfounded. Usahay daghan tagi kabalak-an nga wala tagi kabalak-an. Dili di ay real, dili di tinuod ang butang usahay nga atong gikabalak-an. Ay usa ka tawo nagsulti, one man said on his deathbed that he had a lot of trouble in his life, most of which never happened. So, testimonya sa usa ka himatyon nga tao. Nganingon siya sa iyang na-eksperyensyahan sa kinabuhi. Daghan daw kunog mga trouble, worries sa kinabuhi nga iyang gikabalak-an. Pero, in reality, wala nagakaitabo. Usahay kita, daghang kita gikabalak-an, pero ang mga butang atong gikabalak-an, wala man nahitabo o di yun siya nagakaitabo. Usahay, nonsense ang atong pagkabalaka. Di lang ka na indagala. In headaches and in worry, daily life leaks away and take time will have his fancy tomorrow or today. Mao ka na siya kal. Mo na kailangan ta magkinabuhi one day at a time. Kung unsa ang dapat atubangon karon, mao nay atubangon. Ang ika-7 nga mga suggestions or advices para kanato makatabang panahon nga mo strike kanato ang anxiety. Stay busy. Stay busy. Himuon nimo imong kaugalingon nga
kana bitawng dili ka magsighinuktok. Usahay manggod pag maiktamaan ka niini nga problema higala, wala ka nay mahimo. Magsigil lang ka hinuktok diya sa suok, diya sa daplin. Instead, dili makatabang sa pagsulbad man sa problema. Anxiety and idleness often go hand in hand. Pag maigo ka niini higala, naglingkod na lang ka, nagpungko ka, gahinuktok ka, hangad kas, nagtanaw kas layo, na wala man lang kay gitanaw. Wa kay gihimo, natapos na lang ang adlaw, wala kay nabuhat, o nahimong useless, nahimong walay kapuslanan ang imuhang kinabuhi niya ng adlaw. So, I do believe nga kanisiya ang anxiety gala ginagamit kini sa kalaban aron nga mahimo kang unproductive sa imong pagkinabuhi. Busa mabinantayon dapat ang matag usa. Despair is a form of laziness. Kanang pagiging desperado sa kinabuhi, usa ka na siya kaporma sa pagkatapulan. Kabantay kay higala ang mga tao nga walay ginahimo, usually mao kini lang mga tao nga naigo niini nga maong problema. Walang magawa sa buhay. Now, blessed is the person who is too busy to worry in the daytime and too sleepy to worry at night. Ang mga tao makabantay kay gala kanang mga laborers, mga tao nga mga nagtrabaho gayud adlaw-adlaw. Ato makita nga pag adlaw wala sila'y usik nga adlaw o oras sa ilang kinabuhi. Pagkagabi panahon mag-rest sila, makarest sila, sumala sa panginahanglan sa lawas. Makita nimo nga wala gud sila'y matawag nga panahon nga dili man makarest. Nagamit nila ilang lawas, nagamit nila ilang panahon sa tama. Instead nga magsikag taguol, itrabaho na, lihok, o sa dihang makalihok ka, ma-exercise ka, makatulog ka o tarong. Instead, magsikag hinuktok, magsikag hangad na wala man kay gilantaw, wala kay gitanaw. Much good can be accomplished even in adverse circumstances if we will quit concentrating on what cannot be done and what can be done. Sa ato makita, hinumdugo na to kanunay. Labi na kung mo-attack kanimo kining pagiging mabalakon sa kinabuhi. Kaya wala may tao nga dili mabalakay gala. Kitang tanan subject ni ini. O once nga di nato kini mabantayan, mo create siya og daghan nga dili maayong epekto o resulta sa atong pagkinabuhi. Don't waste time in doubts and fears. Spend yourself in the Word before you. Well assured that the right performance of these hours' duties will be the best preparation for the hours or ages that follow it. Sumala pa siya ni Ralph Waldo Emerson. Na insulti niya nga ato makita ayaw usiki imong panahon sa pagtig duha-duha or sa pagkahadlok kay wala man ay matabang sa imuhang pagkinabuhi. Our great business in life is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. Mao kana siya gala. Dili na mo'y atong intention or atong tagaan yun og dako nga pagtagad ang paglantaw sa may lantawon sa unahan nga di man makita tungkay dili man kita mga omniscient nga mga tao. Di nato makita unsa magakitabo ahead of us. So maunang panahon nga mosalig ta sa Ginoo, manugyan diya sa atong pagkinabuhi sa Ginoo. Then ikaw pa, learn contentment. Learn contentment. Kung unsa ang
sitwasyon anaa ikaw karon, unsa ang gi-allow sa Ginoo nga ma-experience nimo, learn to be content. No? Kontentado ka o magkinabuhi ka normal diha sa pagsalig o pagtugyan sa kinabuhi sa Ginoo. We need to be able to rejoice in the Lord, which we can do if we continually count our blessings. Kung kabaluta magpasidungog sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo, makakinabuhi kita nga maging malipayon diha sa Ginoo whatever situation we have. Mao kana siya higala. In fact, ingon si Apostle Pablo dinhi sa Philippians chapter 4 verse number 4 nagingon, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Rejoice in the Lord always. Sa bisan unsa nga sitwasyon sa atong kinabuhi, pwede nato ma-enjoy ang ginahimo sa Ginoo para kanato. Usahay dili siguro favorable para sa toa, but we can enjoy with our God. Padayon, ingon sa verse number 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So ato makita gala nga instead nga magsikag ka balaka, magsikag ka problema, itugyan ang imong kinabuhi diha sa kamot sa Ginoo. Saligi ang Dios. Nga bisan unsa man ang sitwasyon sa atong kinabuhi presently, di man nato mabasa kung unsa iyang plano. No worries because we have God. Naaman tay Ginoo nga nakasabot niya ng tanan og na aware siya ni ana og kabalo siya og labaw sa tanan naa siya'y purpose og kana nga purpose makaayo para kanato. No? Ikinabuhi nato ang sumala pa sa tambag ni Apostle Pablo. Ingon siya nga ang tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi gitugot sa Dios para sa atong kaayuhan. No? Sa tanan nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi gi-allow sa Ginoo para naman usab sa atong ikaayo sa pagkinabuhi. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Higala, nganong nga importante ka ikini. Gumikan kay walay tao ni ining kalibutana nga exempted ni ining ginatawag og anxiety. Worriness. Kitang tanan nga nagkinabuhi nga normal maka-experience ni ini. And labaw sa tanan higala. From time to time muduaw kini kanato. Kung dili ka makabantay, mao na hinungdan nga maapektuhan pag maayo imong pagkinabuhi ang imong ginahimo sometimes. Kaya nga naman makontrol ka ni ini nga klase emotion nga dili man makatabang sa toa. Hinumdumon nato nga ang Dios nagasulti kanato, naga-challenge kanato. We need to rejoice in our Lord always. And instead, itugyan, musalig kita diha sa Ginoo. Anxiety often comes from having too much rather than too little. Nausahay ba igala ang kana bitong rason or causes sa ato nga anxiety or kanang mga kabalaka sa tao usahay dili actually sa kawalad-on usahay. Much more kana bitong naa ka sa abundance kinabuhi, nagkabisi-bisi kag maayo, naa diha kasagaran nag-attack. In fact, dinhi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 12, adunay mabasa to ingon siya dinhi. Sweet is the sleep of a laborer, whether he eats little or much, but the full stomach of the rich will not let him sleep.
Ato makita klaro kayo. Matingala bitaw kay gala, no? Nga ang kang mga kabus, mga igo lang makakaon, katulo sa usa ka adlaw, makasnack sa panagsa. Matingala ka excuse. Matingala ka higala nga nagtrabaho sila, enjoy sila sa ilang mga trabaho, pero ato makit-an usab sometimes nga nag-enjoy sila bisan usahay, mantinil kay ilang gikaon, kulang-kulang pa usahay, pero nag-enjoy sila sa ilang kinabuhi o wala sila gikaabalahan, wala sila kabalakan, panahon mo pahulay sila, makapahulay sila exactly sa gikinahanglan sa ilang lawas. Makapadayon sila sa pagkinabuhi adlaw-adlaw as normal na pagkinabuhi. Pero naidaghan kay mga adunahan, noted nga mga kwartahan, pero makita nimo walay kalipay diya sa ilang mga naong. Ngano man, kay bisang asa sila, muhigda man sila sa bugnaw kaayo, kung comforted kaayo nga mga lugar, pero ang ilang hunahuna kanunay gadagan, gakabalaka, basi kung tulison, basi kung maunsa sila, ang ilang mga pangitan-an, basi, no? Daghan kay mga basi, daghan kay kabalakan. Unlike sa ordinary nga mga tao, mabisan matulog pa diha sa gawas balay, dili ka panrangka sa balay, okay lang. Wala sila gikabalakan, wala sila gikaproblemahan. No? Para sa ilaha, makakaon lang, ma-enjoy na sila, o makatulog sila nga makapahulay gyud. So higala mao kini siya ato makita nga matamis kaayo ang pagpahulay sa usa ka laborer. Bisan nga usahay nagakaon siya ginagmay, or usahay pod madaghan pero satisfied siya o makapahulay siya, na-enjoy niya ang kinabuhi. Kumusta kay gala? Basi, anaa ka sa kabugana karon sa kinabuhi, pero tungod ni ana sa imong kabugana, di na hinuong ka makatulog. Kay, mahadlok ka, basi lungkabon imong balay, basi kung tulison ka, basi kung kidnapon ka, basi kung unsa ba. No, daghan kay mga basi sa kinabuhi. You need to trust your God. Anaa siya. I-enjoy kung unsa anaa ikaw karon with your trust diha sa Ginoo. Ang imong dependence naa diha sa Ginoo. Unsa ingon sa Hebrews chapter 13 verse number 5? Keep your life free from love of money and be content with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. So, ato makita ng atong Diyos, available siya anytime, anywhere, in any situation sa atong kinabuhi, naa siya nga masaligan nato, madangpa nato. Busa ayaw palabi o kabalaka. Ug ayaw sa tanan, labaw sa tanan, ayaw ibutang ang imong gugma. Ayaw pagka-inlove sa bahandi ning kalibutan na. I do not say na wala ka ng kinahanglan ni ini, nga di na ta kailangan mo muhimo ni ana maningkamot. No, that's not my point. Ang point is ang atong gugma first na alang yun sa Ginoo, o ang mga butang ni ining kalibutan secondary lamang gayod og importance. Bahalag mawala ang tanan sa atong kinabuhi, ang importante is naa ang Dios sa atong kinabuhi. Ikaw karon higala, what if kuhaon sa Ginoo ang anaa kanimo? Can you still say, Lord, thank you? Makapasalamat ka sa Ginoo kung kanang imong gihigugma karon kuhaon na sa Ginoo. So, ingon sa din sa Hebrews, keep your life free from love of money. Kaya nga naman, kung mabalhin atong gugma from God to something else, sigurado gyud nga ma-disorganize imong kinabuhi o
di na mao, di na nimo ma-enjoy ang kinabuhi nga naa kanimo. Okay? So hinumdum mo na to. Ingon ang Ginoo kanato, I will never leave you nor forsake you. We have a faithful God. Anaa kitay Dios nga dili mausab, wala nagakabag-o. Ang iya nga faithfulness gikan pa sa una, up to this day nagapadayon, walay pagkausab. Busa igala kanang mga anxiety, worriness na to, i-commit na to sa Ginoo, itugyan sa Ginoo, and let God nga mag-enable ka na to sa pagkinabuhi exactly unsa ang iyang kagustuhan sa itong kinabuhi. Hinaot higala nga ipanalanginan ka sa pulong sa Ginoo, o salamat sa inyong pagpaminaw, salamat sa mga pulong sa Dios nga from time to time nag-challenge kanimo, kanako, kanatong tanan, magkinabuhi kita uban ang pagsalig sa Ginoo. Dalaygon ang Dios o siya atong pagkahimayaon.